Sa unang laro ng Barangay Ginebra sa conference ito, nanalo sila kontra sa Rain or Shine 113-107. Nag-lead sa kanila sa scoring ay si Jamie Malonzo with 32 points, 8 rebounds, and 3 assists. So tong video na to, medyo mabilisang video lang. Nagtatesting lang ng iba't ibang formats kung paano makakagawa ng mga post-game content sa PBA season na to. So anyway, sa game na to napansin ko na si Jamie Malonzo, and even yung sa pinakahuling laro nila last conference, mas binibigyan siya ng mga opportunities to be their best player. Like, siya yung binibigyan ng bola and decision maker. Before kasi, usually si Jamie Malonzo nasa backseat yan eh. Kumbaga, wing na wing yung laro niya. Pero ngayon, mas nakikita ko na siya as parang someone na may hawak ng bola and gumagawa ng play. Kung makikita natin dito, this is triangle offense. Isa siya sa 2-guard front. Makikita natin, pass to the wing kay Ralph Koo. Magda-down screen si Jamie para kay Bon Pesumal. Okay, here's a down screen para makapunta si Pesumal dito and malagay si Jamie Malonzo sa pinch post. Okay, so pagka-pass to the top, kay Bon Pesumal, nasa pinch post ngayon si Jamie Malonzo. So, ito na yung Justin Brownlee spot. Nasa high post, gumagalaw yung opensa, and siya yung gagawa ng desisyon. So, sa play na to, okay lang. Wala rin naman talagang option, pero yung mga ganong sitwasyon, madedevelop ni Jamie yung decision making niya, humanap ng open, kung kailan siya i-score, kailan siya papasa, and yung the fact na nandun siya sa spot na yon, natitrain siya na maging siya yung 3-level scorer or yung maging go-to guy sa Ginebra. Again, 2-guard front, Jamie Malonzo may hawak ng bola to start the triangle offense. Pass to the wing kay Maverick Ahanmisi, magka-cut through si Jamie Malonzo. Now, pass to the top kay Pinto. Pagtingin natin, nandito na ulit sa pinch post si Jamie Malonzo and mag-isolation siya dito ala Justin Brownlee. Pull up 2 points. Instead of him being more of a cutter, more of a system player, ngayon nakikita na natin siya na nilalagay siya doon sa spots na usually si Brownlee yung nandun. Feeling ko nagsimula yan last conference, na-realize ng Ginebra na nung si Tony Bishop yung import nila na hindi naman kasi talaga go-to guy or scorer sa buong court, nakita siguro nila na ang pinakamalapit or pinaka-capable sa lineup nila besides Jeremiah Gray in terms of skill set na umiscore from 3 levels. Si Jamie Malonzo yun. And now nakikita na natin si Jamie Malonzo na na-utilize doon sa scoring role sa triangle offense. Again, pass to the wing. Okay? And then merong ball screen ngayon. Angle pick and roll for Jamie Malonzo to attack middle. And meron kang shooter sa corner para makuha yung help defense palayo. Makikita natin, Jamie Malonzo, nakuha niya ngayon yung posisyon niya. Nasa likod niya na ngayon yung defender. So, ang ganda ng ginawa niya rito para mag-decelerate. Nice defensive effort by Gian Mamuyak para makabalik siya sa tapat sa harap ni Jamie Malonzo. Pero, as we can see here, itong Jamie Malonzo, 6'6" or 6'7" sasabihin ng iba. And si Gian Mamuyak, 6'3". And with Jamie Malonzo playing as their wing, okay, most of the time meron siyang advantage sa PBA. And sa Gilas, kasi laki niya rin naman halos yung mga wings doon. So makikita natin, nice use of body para mawala si Mamuyak sa eksena, dribble pull-up, 2 points. Again, ilang dribbles yon? Ito yung na-appreciate ko rito. Makikita natin, 1, 2, 3, 4 dribbles. Magandang bagay yon kasi doon madedevelop talaga yung scoring ni Malonzo. Again, dito, okay, gaggle, okay. Basically, post split to. Okay, si Jamie Malonzo, nasa kanya, again, sa high post or sa mid post. Fumace up siya against Norwood. Clear out si Ralph Koo. Again, Jamie Malonzo, 2 points. Dribble pull-up or fade away. Again, dito, triangle offense. Pasa kay C-Stan, cut through, dalawa. And then you have Jamie Malonzo dito sa center opposite. Kahit na center opposite tawag dyan, positionless naman ang triangle ng Ginebra. So, nag-seal si Japet Aguilar. And then, ang mangyayari dito, magli-lift si Jamie Malonzo dito. Usually, ang triangle offense hanggang dito lang sa may free throw line. Pero since wing naman si Jamie Malonzo, usually, pinapa-flash nila yan dito sa 3 points. As we can see here, makikita ni C-Stan, Jamie Malonzo, catch and shoot, 3 points. So far, nakita na natin si Jamie Malonzo umiscore sa poste, sa mid-post. Nakita na natin siya mag-post fadeaway. Nakita na natin siya mag-pick and roll ball handler play. And now, nakita na natin siya mag-off-ball movement 3. So, kumbaga yung arsenal ni Jamie Malonzo, kunti-kunti nang nagbubukas. And dahil yon mas binibigyan na siya ng chance para gawin yon. Again, dito. Okay, 5 seconds sa shot clock. Jamie Malonzo, scramble ng opensa. Pumunta siya sa spot niya. Pull up, 2 points. And hindi lang to basta sa Ginebra. Magta-translate din to sa Gilas since si Tim Cone din yung coach ng Gilas, 'di ba? Having Jamie Malonzo, someone na
Yung, kumbaga, let's face it, 6'6", pagdating sa NBA standard, 6'6", medyo maliit for a small forward. Pero, kung makikita natin, again, 2-guard front yan eh. Kung madedevelop si Jamie, maging scorer or maging playmaker na wing, at least 3-2, diba? Parang komportable na siyang gawin yon. So, I think magandang sign to na nakikita natin. And excited ako makita kung ano yung magiging progression ni Jamie sa conference na to for Ginebra and for Gilas na din.